So dito guys, mag-install tayo ng Windows 10 Server and Client gamit ang ating VirtualBox. So ang una natin gagawin guys is tignan muna natin yung references kasi mas okay kung gagamitin natin ng expert. So bin natin yan. So click lang natin yung expert and then click OK. So dito tayo sa new. So ilagay lang natin yung client sa name guys kasi yan yung i-install natin. So client. Tapos yung sa ating ISO image is ilagay lang natin yung Windows 10 64-bit. Ayan. So check natin yung skip, unattended, and then finish. So next step guys is punta tayo sa network ng ating client. Ayan, click lang natin. So palitan natin yan ng bridge adapter. Pati yan guys, palitan natin yung i-allow all natin, then click OK. So pwede natin siyang i-start guys. Start lang natin. So hintayin lang natin kasi naglo-loading pa siya. So medyo mabagal ang guys kasi VirtualBox kasi ang ginamit natin. So hintayin lang natin. So ayan guys, click lang natin yung next kasi okay naman yan siya. So English, click next lang natin yan guys. So ayan, click next and then click install. So hintayin lang natin guys. Click lang natin yung I don't have a product key kasi client naman. So click natin at piliin lang pala natin yung Windows 10 Pro guys. So Windows 10 Pro and then click. So dito guys, i-accept lang natin and then click next. So dito guys, piliin natin yung custom, yung Windows only. So dun guys, hindi natin kailangan mag-partition dun kasi client naman siya, okay lang. So yun, click lang natin yung next and then okay na siya, nag-i-install na siya. So hintayin lang natin. And habang hinihintay natin na ma-install yung ating client, pwede na din nating i-install ang ating server. So punta tayo sa tools. Same process lang sila guys. So tools, sa new, so click new. So ang ilalagay naman natin dito guys is server naman kasi server yung i-install natin. Sa ISO guys, so mag-download lang tayo, then naka-download na guys. So click lang natin yung server. So skip lang natin guys, same process lang. So pwede na natin yan siyang po muna natin yung palitan lang natin ng bridge adapter and then i-allow all lang po natin guys. So allow all, then okay, and then pwede natin i-start guys. So hintay lang natin guys. So hindi masyadong klaro yung ating recorder guys, no? Hintayin lang natin kasi naglo-loading pa. Pero depende naman sa atin guys kung pagsasabay natin o hindi. Depende sa PC kung kaya ng PC natin. So same process lang guys. Click next lang natin and install now.
And then dito guys, pili natin yung pangalawa. Click next. So 64-bit yun siya guys. Same process lang kanina. So accept lang natin yan. And then click next. Pangalawa pa rin yung pipiliin natin guys. So dito kailangan na nating mag-partition. So kasi server nga. So kailangan natin ng partition. So ilalagay natin dyan guys is papalitan lang natin siya ng 30,000. Then apply. Then click OK. So okay na yun siya guys. Click lang natin yung next. So ayun. So nag-install na yung dalawa guys. So hintayin na lang natin na matapos. Medyo matagal ito mag-install guys. Kaya i-fast forward na lang muna natin para hindi masyadong humaba yung ating video. And patapos na din yung ating server guys. So hintayin na natin itong mag-restart. So ayan, okay na yung ating server guys. So habang hinihintay natin na matapos yung ating client, pwede na nating simulan na set up yung ating server. So dito guys, lagyan natin ng password. So yung password na lagyan natin dito guys is ship2 SSWORD. So lagay lang natin ulit, then finish. Hintayin lang natin guys na mag-load. So kapag nasa VirtualBox tayo guys, ang pipindutin lang natin is Control Delete lang yung nasa right side ng ating keyboard. So pindutin natin guys. So lumabas na administrator. And then ilagay lang natin yung password natin kanina, yung ship2 SSWORD. Pero depende naman sa inyo guys kung ano yung password na ilalagay nyo. Ayan lang natin. So ayan, okay na yung ating server. I-yes lang natin yan siya. And click yes. And ang next na gagawin natin dito guys ay so alisin lang natin muna yung ating dashboard. And ang gagawin natin dito guys, pupunta tayo sa ating peer-to-peer na tayo sa ating Ethernet. So pinutin na natin, right click lang natin yun guys, and then pinutin natin yung open network sharing. Pinutin lang natin yung change adapter settings. So right click lang natin yung ating Ethernet, then click natin yung properties, then pinutin natin yung Internet Protocol version 4.
So, printin lang natin. And then, use lang natin yung ating following IP address. Use. Pinitin lang natin. And then, guys, ilalagay na natin yung ating IP address. Ang ilalagay natin na IP address is 192.168.1.2. Yung ating subnet mask is pinitin lang natin, guys. So, yung ating default gateway, hindi na lang muna natin lalagyan. And then, yung ating preferred DNS, lalagay lang natin yung ating IP address. Yung 192.168.1.2. Then, click OK lang. Click natin OK. Click OK. So, OK. Then, OK. So, yes lang natin yan siya. So, yes. Then, X na natin yan, guys. X. So, ang next natin, guys, is yung ating firewall. I-off lang muna natin yung ating firewall para makapag peer-to-peer tayo. So, search lang natin dito sa ating search bar. Firewall. So, ayan, lumabas na. Click lang natin yan, guys. And then, click lang natin yung turn off. Yan. And, yung dalawa. Then, click OK lang. Click OK. So, ayan, naka-turn off na natin firewall. So, ang next step natin, guys, is punta lang tayo sa ating file explorer. Click lang natin, then right click natin yung this PC, right click, and then properties. So, change natin yung ating remote settings, guys. Allow lang natin yan siya. Then, allow. Okay lang natin yan siya, guys. Click OK. And then, apply, and then click OK. Check muna natin yung firewall natin, guys, if naka-off na ba talaga. So, search natin firewall. Ayan, naka-off na. So, ang next, guys, is change settings. Palitan natin. Then, click natin yung change. And then, yung computer name natin, guys, palitan natin ng server_PC. Pero depende naman, guys, kung anong gusto nyo. So, ayan, server_PC. And yung ating domain, guys, hindi na naman natin yan gagalawin. So, workgroup lang muna. Click yes. And then, okay lang natin yan siya, guys. Click OK. Close. And restart now. So, nag-restart na siya, guys. Hintayin lang natin na makapag-restart. So, medyo matagal yung ating client, So, ayan. Pinutin lang natin yung control delete sa ating right side. And ilagay lang natin yung password natin, guys. So, ayan. Okay na yung ating server. Hintayin na lang natin yung ating client. Kasi medyo matagal talaga siya. So, ayan, okay na yung ating client. Proceed tayo sa ating client.
So, hanapin lang natin yung Philippines. Then, click lang natin Philippines. Click OK. Yung keyboard layout natin is US lang. So, click next. And click skip. Hintayin lang natin. So, pinutin lang natin yung skip for now. And dito guys, depende naman sa inyo kung ano yung pipiliin nyo. So, para sa akin guys is itong nasa taas ng akin. Set up for personal use. Then, click next lang. And let's add the account. So, ang gagamitin guys is offline account lang. So, pinindot natin yung offline account. And then dito guys is yung limited experience na. And who's going to use this PC? So, ang ilalagay natin guys is si client. Type lang natin yung client _ PC. Then click next lang natin. And then create natin yung password guys. Depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. So sa akin yung ginamit ko dito is yung normal lang na password. Ayan, nakikita nyo. So, maliit yung isa guys. Mali. So, ulitin lang natin ilagay. Confirm lang natin. And click next. So, dito guys, create security question for now. So, depende naman sa atin kung lalagyan natin siya o hindi. So, lagyan lang natin yun siya. Bale, 3 yan siya guys. Ayan. Ayan, tapos na. Click next lang. And then dito guys is click lang natin yung next. And then accept lang natin. So accept.
So pagkatapos nito guys is gagawin na din natin yung sa peer-to-peer. So gagawin natin yung ginawa natin sa server, yung nagpalit tayo ng ating IP address. So same process lang, hintayin lang natin ng saglit. Ayan, okay na. So pinutin lang natin yung yes. Ayan, yes. Ang unang step na gagawin natin dito guys is punta lang tayo sa ating Ethernet. Yun, pinutin lang natin yung change adapter options, or pwede din sa ating Ethernet. So ayan, change adapter option, right click lang natin yung ating Ethernet. Right click, then click properties. So pinutin pa rin natin yung Internet Protocol version 4. Ayan, then lagay na natin yung ating IP address. So ang ilalagay natin na IP address dito is 192.168.1.3 kasi ito ay client. Then pinutin natin subnet mask, and lagyan lang natin yung preferred DNS natin. Yung default gateway okay lang muna na wala, and click OK. Then X. Ang next guys is yung firewall na naman natin. So firewall, ayan, pinutin lang natin. Ayan. So off lang natin yun siya guys, turn off. Ayan, dalawa pa rin. So click OK. So ayan, naka-turn off na ulit yung firewall. X lang natin yan guys. Ayan, X. Ang next is sa file explorer naman. Right click natin ulit yung this PC. Ayan, this PC properties, and then yung sa ating remote settings, allow lang natin yan siya guys. Allow, click OK, click apply, and click OK. Then sa change settings na naman tayo guys. So pinadaan ulit yung change, tapos yung computer name is lagyan natin ito ng client underscore PC. So yung domain okay lang muna na hindi galawin. Click yes, then click OK. So okay, and then close, and then restart now.
So hintayin lang natin siya guys hanggang sa makapag-restart na. So ayun, okay na. And then click lang natin yung ating client, tapos ilagay lang natin yung ating password. So ayan, okay na. Ang next natin na gagawin dito guys is mag-ping na natin. I-ping na natin ito. So pinutin na natin yung Windows R sa ating keyboard para lalabas yan. So type lang natin yung CMD, ayan, or command prompt. Same process lang, same lang nang gagawin guys sa ating server. So ayan, so ping na natin. Ayan, so unahin natin yung sa ating server. Tatawagan natin yung ating client. So ping natin, ping 192.168.1.3. so ayan, nag-reply na siya guys. Dito na naman tayo sa ating client. So ping 192.168.1.2. then ayun, nag-reply na siya guys. So ayun lang guys, ganun lang ang ating installation and peer-to-peer